Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa-upload. Holiday noon, kaya nakasama si Abby kay Cheska para mamasyal. Na magpaalam siya kay Chase, ay kagad siyang pinayagan nito. Gusto niyang sumama ito sa kanila, pero sa bahay na lang daw ito. Girl time daw nila iyon ni Cheska. Inabutan siya ng 20,000 at sinabihang bilihin kahit anong gusto niya. She was reluctant to accept the money, but he insisted. Parang ang saya-saya mo ngayon, puna ni Cheska. Nasa lingerie section sila ng department store. Iba na talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Tukso pa nito. Alam mo, ang akala ko si Calvin ang nanliligaw sa'yo. Masyado kasing matinik sa chicks ang lalaking iyon. Sa bagay, good catch naman kasi. Good catch nga si Calvin, pero best catch pa rin si Chase. Dahil bukod sa gwapo na, ubod pa ng yaman. Imagine, binigyan ako ng 20,000 para lang ipang shopping. Nagkatawanan sila. Uy, wag mo sasabihin kay Chase iyan ha. Naku, tiyak magagalit siya. Naku, ako pa? At saka, halata namang mahal na mahal mo si Boss Chase. At hindi lang dahil mayaman siya. Abay, umiilaw yung mga mata mo, banggitin lang ang pangalan niya. Halata ba? Halatang halata. Muli siyang natawa. You're right, Cheska. I love Chase very much. Minahal ko ang totoong pagkatao niya. At hindi ko pinagsisisihan ang mga nangyari sa amin kahit ano pa ang mangyari. You mean, namumulang tumungo siya. Sa di kalayuan ay isang nilalang ang nagdiriwang. Malinaw na na-record sa cellphone nito ang pag-uusap ng dalawang dalaga. At least, ang part na maaari itong magamit para makaganti kay Chase. Hindi ito pansin ng binata, pero isang gold digger lang pala ang katapat ng huli. Ini-imagine na nito ang magiging reaksyon ng lalaki kapag naipadala na nito ang recording. At gusto nitong humalakhak dahil sa sobrang tuwa. Alas 5 na ng hapon na makauwi si Abby, ilang paper bags din ang bitbit niya. Ngunit karamihan sa mga gamit na nabili niya ay para sa binata. Kaunti lang ang nagustuhan niya para sa kanyang sarili. Isa na roon ang isang see-through negligee na balak niyang isuot mamaya. Hi! Nakasulubong niya si Chase sa gitna ng hagdanan. Bihis na bihis ito. Saan ka pupunta? Tumawag si Calvin. Lalabas lang kami sandali. Nagsalubong ang mga kilay niya sa lambig na ipinakita nito. Bakit biglang-bigla ay parang nawalan ito ng interes sa kanya? Anong oras ka uuwi? Hindi ko alam. Tuloy-tuloy ito sa pagbaba at hindi man lang siya nilingon. Wala rin ang mainit na halik na lagi na hindi nakakalimutang ibigay sa kanya. Samantala, wala naman talaga silang usapan ni Calvin. Gusto lamang ni Chase na lumabas ngayong gabi dahil masamang-masama ang loob niya. Sino ba naman ang hindi masasaktan kung maririnig sa isang audio recording ang babaeng mahal na pinangangalandakang best catch siya dahil marami siyang pera. At nagawa pa nitong ipagmalaki ang perang natanggap nito mula sa kanya. Hindi niya inasahan na maririnig iyon mula kay Abby of all people. Nabuo na sa isip niyang hindi ito katulad ng iba. Nagawa nitong tanggihan ng alok niya noon at hindi rin ito kaagad nahulog sa charms niya. Isang malaking palabas lang pala ang lahat. Inis na naipukpok niya ang isang kamao sa manibela ng kotse. He was really furious. At hindi lamang galit ang kanyang nararamdaman. Mas lamang ang sakit dahil mahal na niya ang dalaga. Mahal niya ito ng higit pa sa kung anumang meron siya ngayon. Ano bang klaseng sumpa ang kumapit sa kanya at hindi siya magawang mahalin ng totoo ng mga taong mahal niya? Dinampot niya ang cellphone at naghanap ng pwede niyang makasama. At dahil pangalan ni Amy ang pangalawa sa contact list niya, ito ang kanyang tinawagan. Kinakabahan na si Abby. Alas 2 na ng madaling araw pero hindi pa rin umuwi si Chase at hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi nito sinasagot ang mga tawag niya at naguguluhan na siyang talaga. Wala siyang maisip na nagawa niya upang umakto ito ng ganoon. Bakit bumabalik na naman ito sa dating gawi? Tinawagan na niya kanina pa si Calvin
at sinabi nitong hindi sila nagkita ng kaibigan. Chase, ano bang nangyayari sa'yo? Nasaan ka ba? Naiiyak na siyang talaga. Ilang minuto pa ay may narinig siyang ugong ng kotse. Bumaba siya upang tingnan kung sino iyon. Chase! Lasing na lasing ang binata at hindi ito nag-iisa. Amy, magkasama kayo? Hindi siya sinagot nito. Lumapit siya upang siya na ang umalalay sa lalaki. Ngunit tinabig ni Chase ang kanyang kamay. Ayoko na sayo. Singhal nito na ikinabigla niya. Iniakyat ito ni Amy hanggang sa silid nito. Nakasunod pa rin siya kahit nang ihiga ito ng dalaga sa kama. Sige na, Amy. Ako na ang bahala kay Chase. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Ayaw niya sa'yo. Ang mabuti pa'y ikuha mo na lang ako ng mainit na tubig at bimpo. At pagkatapos ay bumalik ka na sa kwarto mo. You're obviously not wanted here. Matarin itong banat. Namanhid ang kanyang buong katawan. Para siyang isang disusing robot na walang imik na sumusunod sa utos. Nanginginig ang tuhod ni Abby pagpasok niya ng sariling silid. Masamang-masama ang loob niya. Bakit nagsinungaling sa kanya si Chase? At nakuha pa niyang iuwi sa mansyon ang babaeng kasama nito magdamag. Alam niyang hindi siya nito mahal, pero kahit ba respeto sa pagkababae niya ay wala rin ang binata. Parang balong umapaw ang kanyang luha. Ang sakit-sakit ng pakaramdam niya. Isinubsob niya ang mukha sa unan at umiyak. Kinaumagahan ay nag-aalmusal na ang dalawa nang bumaba siya. Sweet na sinusubuan pa ng tinapay ni Amy ang binata. Parang tinusok ng libong aspili ang puso niya. Hi, bati niya rito. Amy smiled sarcastically. Umismid lang si Chase at hindi siya binati. Papasok ka na ba sa trabaho ngayon? Obvious ba? Bihis na ako. Pasuyang sagot nito. Hindi na siya kinausap pa nito pagkatapos niyon. Hanggang sa may hatid nila si Amy sa pad nito at hanggang sa opisina ay para siyang hindi nag-e-exist sa binata. Nang gabing iyon ay kinausap siya nito. Siguro na may sapat na ang kabayarang iyan sa mga nangyari sa atin. Parang binuhusan na nagyayelong tubig si Abby nang iabot nito sa kanyang isang tseke na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Gumisi ito. Masyado bang mababa ang halagang iyan para sa'yo? Hindi mo inaasahang iyan lang ang ibibigay ng isang best catch na katulad ko? Namutla siya sa narinig. Nagulat ka ba? Kinuha niya ang cellphone at may ipinarinig sa kanya. Chase, I can explain. Hindi na kailangan. Bistado na kita. Hindi mo na ako mapapaniwala sa mga sasabihin mo. Tiimbagang nitong pahayag. Pero Chase, hindi mo naiintindihan. Ididinay mo bang boses mo ang nasa audio recording na yan? Ididinay mo na sinabi mo ang bagay na narinig ko? Hindi siya nakakibo. Paano ba niya ipapaliwanag dito kung ayon nitong makinig? Tanggapin mo na ang checking iyan. Huwag ka nang umasa na papakasalan kita dahil lang virgin ka. Kahit nooy wala akong balak magpatali sa iyo. Malamig ang tinig na tinura nito. Talaga palang masakit ang katotohanan. Alam ni Abby na hindi for keeps ang relasyon nila. At hindi naman siya umaasang pananagutan nito ang mga nangyari sa kanila. Pero masakit pa ring marinig sa bibig nito mismo ang totoo. Gold digger or not, wala itong balak makasama siya kung paanong pinangarap niya makasama ito habang buhay. Marahan niyang pinahid ang luha. Hindi niya naging ugaling ipilit ang sarili sa isang taong ayos sa kanya. He took her innocence and broke her heart. But she could still live with her pride intact. Iyon na lang ang konsolasyon niya sa sarili. Buo na pala ang pagkakakilala mo sa akin. Wala na akong magagawa kung ganoon. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang sarili. Kung hahagulhol siya ng iyak, hindi sa harap nito. Hindi niya ito bibigyan ng dahilan para magdiwang. Sabihin mo na ang gusto mo, pero hindi ko matatanggap ang checking iyan. Pero huwag kang mag-alala, wala akong balak maghabol sa iyo. At magmula ngayon, wala ka na ring maririnig sa akin. Pakiusap lang, hayaan mong gawin ko ang trabaho ko hanggang makauwi ang lola mo. Then, I'll resign. Tinalikuran na niya ang walang kibong binata. Pagpasok niya sa kanyang silid, ay humagulhol siya. Ganito pala kasakit ang umibig at mabigo.
Dumaan ang mga araw na parang hindi sila magkakilala. Magkasama sila sa sasakyan pero hindi sila nagkikibuan. Ginagawa pa rin niya kung ano ang dati niyang ginagawa. Sinisikap niyang maging masaya kapag kaharap ang ibang tao. Pero hindi naglaon ay nakahalata rin si Cheska. Abby, huwag kang magagalit sa itatanong ko ha. Pero magkagalit ba kayo ni Boss Chase? Malungkot siyang napatungo. Nangilid kaagad ang kanyang luha. Madalas kitang makitang malungkot at nakatulala lang. Palagi rin mugto ang mga mata mo kapag pumapasok ka. May nakarinig sa pag-uusap natin noon sa department store. Ipinadala kay Chase ang audio recording. Ano? Pero sino? Napailing siya. Naku Abby, hindi ako yun. Hindi ko magagawa yun. She smiled reassuringly at her friend. Huwag kang mag-alala, Cheska. Alam ko namang hindi ikaw. Pero hindi na mahalaga ngayon kung sino. Paano ngayon yan? Paano ka? Nagkibit balikat siya. Pupuntahan ko si Boss Chase. Magpapaliwanag ako sa kanya. Huwag na, Cheska. Buo na ang paniniwala niya kung ano ako. Hindi rin siya makikinig sa'yo. Abby, hinawakan nito ang isang kamay niya. Okay lang ako. Pauwi na ang lola niya sa makalawa. Pag uwi ng matanda ay magpapaalam na ako. Makakalimutan ko din siya kapag bumalik na ako sa amin. She made it sound so easy, na ganoon na lang kadaling makarecover. Pero wala siyang choice, kundi mag-move on, at kakalimutan ang lahat. Gaya ng naipangako niya sa binata, kagad niyang kinausap ang lola nito isang araw pagkadating nito galing abroad. Nabigla pa si Dulce dahil sa mga emails niya ay wala siyang binanggit na naging problema kay Chase. Nagdahilan na lamang siyang kailangan na siya ng mga magulang niya kaya aalis na siya. Ibinigay rin niya sa matanda ang isang sobre na naglalaman ng 20,000 pesos. Sinabi niyang inutil niya yun kay Chase nang minsang mangailangan siya. Hindi na ito nagtanong ngunit skeptical itong tumitig sa kanya. Hindi na lamang niya ito pinansin. Kinabukasan, bit-bit ang mga gamit na dala niya noong siya ay dumating at ngayon ay paalis na siya ng mansyon. Good morning, Lola. Bati ni Chase sa abuela. Bakante ang katapat niya, Sylvia. Hinahanap mo ba si Abigail? Nagpaalam na siya. Kailangan na daw niyang umalis dahil kailangan na siya sa kanila. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tinupad pala ni Abby ang sinabi. At hindi nito sinabi sa kanyang lola ang totoo. Dapat ay matuwa siya. Wala itong pinagkaiba sa mga babaeng nakasama na niya. Pero bakit ang bigat ng pakiramdam niya? Hindi na niya makikita ang dalaga. His sweet, loving and wild Abby. By the way, may iniwan siyang 20,000 sa akin. Yun daw ay yung inutang niya sa iyo. Hindi siya umimik. Pinilit niya lunukin ang pagkain but the food tasted bitter inside his mouth. Pagkatapos ng agahan ay pumasok siya sa silid ng dalaga. Maayos na iyon. Bakante na ang closet maliban sa mga paper bags na pinamili nito. Inalabas niya iyon at binuksan. Nagulat pa siya sa nakita. Pulos gamit panlalaki ang naroroon. Ilang polo shirt, short at neckties. Meron pang tig-isang bote ng ginagamit niyang pabango at aftershave. She must have seen the almost empty bottles, kaya ibinili na siya nito. Gamit ang perang ibinigay niya para ipamili ang sarili nitong gamit. Isang paper bag lang ang naglalaman ng damit pambabae. 2 t-shirt lang at isang pulang see-through negligee ang laman niyon. He smiled bitterly. Ang bilis niyang hinusgahan si Abby dahil sa isang cellphone recording na hindi niya kilala kung sino nagpadala. At sa maliit na halagang hindi naman ito hiningi sa kanya. Tinanggap nga nito iyon pero hindi nito ginamit sa sarili. Siya pa rin ang nasa isip nito habang namimili ito. Sinasabi ko na nga ba't narito ka? Anang tinig ng abuela niya. Narinig niyang pumasok ito sa loob. Chase, we need to talk. Kung itatanong ninyo sa akin kung nagkaroon kami ng relasyon ni Abby, yes, we slept together. At hindi lang minsan, tumingala siya at hirap na huminga. I took her innocence, pero hindi ko pinahalagahan iyon. I pushed her away dahil mas nagtiwala ako sa ibang tao kaysa sa kanya. Aniya sa mahina at helpless na tinig. Mahal mo siya, hindi ba? Kung ang ibig sabihin ng sakit na nararamdaman ko ngayon, siguro nga'y mahal ko siya.
Pero hindi siya nababagay sa isang tulad kong hindi man lang magawang magtiwala. I don't deserve her, Lola. I don't deserve to be loved. Hindi totoo yan, Chase. Hindi ba? Hindi pa ba patunay na kahit sarili kong pamilya ay hindi ako magawang mahalin? Mahal kita, Chase. Talaga? Hindi halata. Mapait na tugon niya. Dulce took a deep breath. I know, I haven't been a good grandmother to you. Ngunit may rason kung bakit. I can't say I'm proud of what I've become because I'm not. At kung kaya ko lang ibalik ang panahon upang baguhin ang sarili ko ay gagawin ko. Anong ibig niyo sabihin? Naupo ito sa tabi niya. I fell in love once. I was young and he was my first. Pero namatay siya bago pa man kami ikasal. I was deeply hurt at natakot na ako magmahal. I figured kung hindi ko masyadong ibubuhos ang loob ko sa isang tao ay hindi ako masyadong masasaktan, mawala man siya. Mababaw na dahilan, but I did it anyway. I married your grandfather kahit hindi ko siya gaano kamahal. I cried when he died, pero mabilis akong nakarecover. Ganoon din sa papa mo dahil lumaki siyang malayo ang loob sa akin. Huli na nang ma-realize ko na mali ang ginawa ko. Naprotektahan ko nga ang sarili ko pero sinaktan ko naman ng ibang tao. God knows na malaki ang tampo sa akin ng papa mo nang mamatay siya. At gusto kong bumawi kahit man lang sa iyo. Pero hindi ko na alam kung paano at masyado ka nang malayo sa akin. Nasasaktan ako dahil ang tingin sa akin ng lahat ay isang malaking tibag na yelo. Ngunit duwag ako para mapatunay hindi yun totoo. Napalunok siya. Lola, unang pagkakataon niya nakitang umiiyak ang kanyang abuela. You were so young and I should have been there for you. Pero hindi man lang literal ay tumakas din ako sa responsibilidad, katulad ng ginawa ng iyong kinilalang ina. Si Mama? She's not your real mother. Anak ka ng papa mo sa ibang babae. Imposible na kasing magbuntis si Bida magmula nang magkaroon siya ng komplikasyon, matapos ipanganak ang anak nila ng papa mo. Stillborn ng bata. Kaya naman pala, hindi mo siya dapat sisihin. Tinanggap ka naman niya. Hindi lang siguro niya maatim na mahalin ng isang hindi naman niya kadugo. So she left. Bakit ninyo sinasabi sa akin ito ngayon? Dahil ayoko maging katulad ka rin namin ni Bida. Maybe we had different reasons for pushing people away. Sa akin, takot. Kay Bida naman, posibleng guilt. Nakakalungkot dahil mas pinairal pa namin ang negatibong damdamin kaysa i-enjoy magmahal at mahalin. And we grow old, empty and lonely. May balita ba kayo kay Mama? Kahit nalaman niyang hindi niya tunay na ina si Vida, ina pa rin ang turing niya rito. She's in Paris, sa isang nursing home. Mag-isa pa rin siya hanggang ngayon. Naisubsob niya ang mukha sa dalawang palad. Pwede niyo ba akong iwan muna mag-isa? He needed time to think things through. Please, dugtong niya nang mapunang hindi pa rin kumikilo si Dulce. Matanda na ako, Chase, at dadalhin ko na sa hukay ang kalungkutan ko. But it's not too late for you. Huwag mong hayaang mawala sa iyo si Abby. Kung talagang mahal mo siya, mahirap mabuhay kung marami kang regrets. Nagawa pa nitong sabihin bago ito lumabas ng silid. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. And for the first time in his adult life, he cried. He cried for all the wasted years para sa kanyang lola, sa babaeng kinagisnan niyang ina, at higit sa lahat, sa kanya. Tinawag siya ng kanyang mami. May bisita raw siya at naghihintay sa sala. Lumabas si Abby ng silid at sumunod sa ina. Nagulat siya nang makita kung sino nakaupo sa sofa. Ano kailangan mo? Bakit ka narito? Gusto sana kitang makausap. Puno ng insecurities ang tinig nito. At hindi na ito katulad ng dati na puno ng kumpiyansa sa sarili. Bakit pa? Hindi naman kita ginugulo, di ba? At ibinalik ko na sa lola mo ang pera mo, kaya wala na akong utang sa'yo. Abby, please. Pag-usapan natin ang relasyon natin. Pagmamakaawa nito. Wala tayong relasyon, Chase. Please lang. Hindi alam ng mga magulang ko ang nangyari sa atin at ayoko silang saktan. Kung maaari lang sana, pabayaan mo na ako. Gusto ko na lang kalimutan ng lahat. Maraming ibang babae dyan na pwede mong paglaruan. Please, huwag na lang ako. Gusto niyang pagalitan ng sarili dahil hindi niya napigil ang pagtulo ng luha.
She missed him badly. At kahit anong gawin niya, batid niyang hindi niya ito malilimutan. Talaga bang iniisip mong pinaglaruan lang kita? Ayaw mo na ba talaga akong makita? May pagmamakaawa sa tinig nito at gusto na niyang bumigay. Kahit nasaktan siya sa mga sinabi at ginawa nito, ayaw pa rin niya makitang nahihirapan ito. I don't deserve you. And maybe, you're better off without me. Pero hindi ko rin kayang basta ka na lang pakawalan nang hindi ko nasasabi sa iyong mahal kita. Chase, please, bulong niya. Naramdaman niyang tumayo ito sa kanyang likuran. Turn around, Abby. Please look at me. Humarap siya. Nakatitig ito sa mga mata niya. His eyes reflected the same longing she felt. Bago ka dumating sa buhay ko, I was completely mess. Wala akong direksyon, walang pakialam kung ano man ang mangyari. When you came, you made me accept what was missing in my life. Ipinamukha mo sa akin ang bagay na matagal ko nang idinideny, na nagkukunwari lang akong hindi ko kailangan ng pagmamahal ng ibang tao. That deep inside, I never stopped hoping that someone will come along, see through me and love me. Unti-unting lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Chase, anong ginagawa mo? Isa akong pasaway at malaking sakit ng ulo. I have a lot to learn about life, about trust and love. I need a patient teacher, Abby. I need you. Kailangan kita dahil mahal kita. Mahal na mahal. Totoo ba ang sinasabi mo? Sumusumpa ako ngayon sa harap ng mga magulang mo. Pero, nasa kwarto sina Mami. Narito lang kami, anak. Gulat niyang nilingon ng ina na katabi ng daddy niya at ni Mrs. Villanueva. Patawarin mo sana ang apo ko, Abby. Pangako, ako mismo magpaparusa sa kanya oras na sinaktan ka niya. Ani Dulce na sa unang pagkakataon ay kinakitaan niya ng totoong ngiti. Oo nga, Abby. Na-schedule na nga namin ang petsa ng kasal nyo. Hindi mo naman siguro gustong i-cancel iyon. Nanlaki ang mga mata niya. Di yata't namamanhika na si Chase sa mga magulang niya. Manghang tinitigan niya ang binata. Naroon pa rin ang uncertainty sa ngiti nito. And his eyes seemed to beg her. Tumayo ka na nga dyan. Ibig mo sabihin, may magagawa pa ba ako? Tuwang niyakap siya nito at pinupog ng halik kahit pa may audience. Kung hindi pa tumikhim si Arnaldo, ay hindi pa siya pakakawalan nito. Nang sulyapan niya ang ama, ay nakita niyang nakangiti ito. His eyes conveyed his approval and his joy. Humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Chase. She looked up and lovingly smiled at him. Oh, Cheska, bakit napasugod ka dito? Tanong ni Chase sa receptionist na naghihintay sa living room ng mansyon. Kasi, hindi ko na matim na manahimik kayong nasasaktan si Abby. May pagkaaliw na tinasan niya ito ng kilay. Nagbibiroan lang kami ni Abby nung pag-usapan namin ang tungkol sa iyo. Mahal ka talaga ng kaibigan ko. Totoo yun. Ganun ba? Tumango lang ito. Siya namang pasok ni Abby na nagtatago lang pala sa likod ng divider. Nagulat pa si Cheska na makita ang kaibigan. Lalong nanlaki ang mga mata nito nang yumakap ang dalaga kay Chase. Teka, tama ba ang nakikita ko? Okay na kayo uli? Yap, nakangiting sagot niya. Nakinabig pa sa ulo ang minamahal na dalaga. Hay, buti na lang. Nanlalatang napasalampak ito sa sofa. Sino ba kasi ang nagpadala sa iyo ng recording na yon? Si Amy. Pero, pabayaan natin siya. Nagseselos lang yon dahil iba ang mahal ko. Kaya pala kasama mo pa siyang umuwi nung gabing lasing ka. At katabi mo pa siyang natulog. Maktol ng nobya. He playfully pinched Abby's nose. Niyakap ito na mahigpit sa baywang at pinupog ng halik sa leeg. Naaliw na pinagbasdan sila ni Cheska. Sorry na. Lasing lang ako noon pero wala naman nangyari. Talaga ha? Hindi mo na uulitin? Hinding-hindi na. Promise. Takot ko lang sa yaya ko. Lahat sila ay nagkatawanan. At dito na po nagwawakas ang ating kwento. Naway meron po kayong napulot na aral. Maraming salamat po!